madami pong congressman natin ang gustong pumunta si dating Pangulong Duterte, 'no, sa Kongreso. Pero wala, eh, daming dahilan, ang daming ano, ang daming alibayu, 'no? Sabi, sabi dun sa interview, "O sige patawag niyo ako diyan, pupunta ako, madami akong sasabihin sa mamamayang Pilipino." Hmm, meron palang imbitasyon sabay sabi, "Ay hindi, wala kaming natatanggap, eh." Yung tipo ho bang ano mga kababayan, kung napapanood niyo si Maharlika, 'no, yung tipong, "Wala naman ho akong natatanggap na sabpina, eh." Gano'n, yung pala iniiwasan. Oh, so ngayon ang ginawa ng Kongreso, pinadalan ho ulit sila ng panibagong imbitasyon mga bossing. Oh, nung pinadala ng panibagong imbitasyon, ay may sakit, nanghihina, magpapahinga, 'no? Magpapahinga lang daw, hindi kayang pumunta sa Kongreso. Pero ako naniniwala ho ako dun, alibay lang ho nila yun, hindi nila kayang pumunta. Dahil po mga kababayan, yung ginagawa o yung ginawa ng dating Pangulong Duterte doon mismo sa Senado, hindi uubra sa Quadcom. Hindi uubra sa Quadcom. Bakit ho mga kababayan? Eto pakinggan ho natin. Ayan, Dan Fernandez ho mga kababayan. Pero siyempre, bago ho natin ito ituloy mga bossing, 'no? Hihingi muna ako ng pahintulot kay Sir Christian Esguerra kasi po siya yung interview nito mga kababayan, eh, 'no? Pero dahil siguro hindi naman hindi naman po niya mapapanood mga kababayan at hindi tayo nakahingi ng pahintulot bago natin i-play 'to, pakinggan na lang po natin sa background yung interview mga bossing. Dito po mismong sinabi ni Congressman Dan Fernandez, duwag yung Senado, 'no? Hindi man po rektahan, duwag yung Senado, pero kapag inintindi po ng mas malalim, alaw yagbols yung Senado. Pakinggan ho natin mga boss, ha? Oh. Let him go. I mean, huwag na lang natin siya pagsalitain. If he's going to utter words like that we heard in the Senate. Ito po ang tinatalakay ho dito mga kababayan. Ang tanong po nung nag-interview na si Sir Christian Esguerra, paano kapagka ginawa ni Duterte yung mga pamura-mura, yung pagpi-PI doon sa Kongreso? Kung siya ay a-attend ng hearing, kung siya ay dadalo. Ang sagot po ni Dan Fernandez, "Wag ka na lang magsalita." Ayan, "Wag ka na lang magsalita." Bakit daw ho? Ako personally, I don't know about the other members, but I'm pretty sure all of amin na kapag ginawa niya 'yon at patuloy na pampabastos sa institusyon, huwag na lang po natin siyang pagsalitain. Kasi po, that will form part of the record, eh. Imagine, Christian, pagbasa ng mga susunod na mga congressman o mga senador sa ating bansa, makikita puro PI, kita nila. Ay, wag kang Dan. Yan yung hinahangaan ng mga DDS, 'no? Yung pagmumura. Gusto lang nilang makarinig ng pagmumura, papalakpakan na yang mga yan. Di ha? At yung mga pagmumura na naandun sa record, that will form part of our history. And nothing stand about it. Walang tumayo, kundi isang babae. Yun pa lang ho mga bossing, Ilang kayo diyang senador? Siguro si Robin Padilla tatayo para sabihan ang dating Pangulo, "Wag ka na magmura." Hindi, malabo, 'no? Idol ni Binoy yan, eh. Si Bongo, ay hindi, malabo din. Si Bato, wala, yang mga yan hindi yung tatayo yan. Si Coco Pimentel na mismo, mga kababayan, na chairman nung committee na yun, walang nagawa, 'no? Sino ang sumaway para manatili po ang respeto sa loob ng Senado? Senadora Risa Hontiveros. Record, that will form part of our history. And nothing stand about it. Walang tumayo, kundi isang babae. The last man standing is a woman. Ultimo ho si Jinggoy Estrada, wala, okay lang,
Parang tipo bang, okey lang yang pagmumura dito sa loob ng Senado. Parang kalsada lang ano? O nakalimutan lang nila, o masyado lang silang naaliw, o masyado lang silang humanga, o masyado lang silang naduwag kay Duterte, mga kababayan, 'di ba? Oh, Prudence dictates, prudent dictates na dapat naman po, huwag na tayong galang tayong mga congressman o kaya mga senador. Pero yung institusyon po, mawawala tayo, andiyan pa rin yan. Yun na lang correct. pagrespeto, di ba? Kasi alam nyo, Ay, speaking of respeto, mga kababayan, meron ba sila nun? well, nasanay tayo nung panahon siya presidente, binoto na natin siya and we have to, to bear with it, di ba? If not to use the word supper, we have to bear with it na mura ang inabot natin ng mga panahon yon. But this time na, Tignan niyo po, eto mga kababayan, comment section 'yan. Ano sabi ni Noy Pitt? "Senate hearing was orchestrated by Bato in favor lahat para kay Duterte. I doubt it kung a-attend siya ng Quadcom." Napakalabo po niyan, mga bossing, 'no? Napakalabo po niyan. Alam niyo po kung bakit lang umattend ang dating pangulo diyan sa Senado? Kasi alam niya nandoon sila Bato, sila Bongo. 'Di ho ba? Kaya nga mga kababayan, 'no, nangunguna diyan si Bongo at si Bato na mag-request na, "Oh, magkakaroon kami ng parallel hearing, 'no, sa Senado. Kung ano yung ginagawa nila dun sa Kongreso gagawin din namin dito." Eh, biruin mo kung natuloy ho yun at kung pinayagan yun mga bossing, yung mga iniimbestigahan, ano, sila yung chairman, oh, only in the Philippines. Malamang po sa alamang, eh, hindi lang po sa loob ng bansa natin pagtatawanan yang mga 'yan o pagtatawanan ang Senado natin. Miski po sa labas ng ating bansa, mga kababayan. Eh, puro katatawanan mga pinaggagagawa ho, eh. Oh, ordinary, ano na lang sa citizen. pero kung sasabihin mo sa Kongreso siya pupunta, malabo, 'no? Si Bato nga, duwag pumunta sa Kongreso, eh. Si Bongo nga, duwag pumunta sa Kongreso. Gusto ho nila yung mga pabor lang sa kanila, mga bossing. Gusto nila yung sa makakalamang lang sila. Pero kapagka doon sa Quadcom at medyo tagilid sila at baka lalo silang malubog sa kumunoy, mga kababayan, hindi sila pupunta diyan. Ang dadahilan nila, pinopolitika lang sila, 'di ba? Inday Sara Duterte, ano sinasagot? Pilit nating itinatanong, kamusta yung bakit gano'n yung, safe house gano'n kamahal, yung et cetera. Saan ginamit yung budget nung, mga nakaraang siya ay nakaupo do'n? Saan gagamitin yung 2 billion? Oh, sumagot ba sa atin? Ang sagot sa atin, pinopolitika lang po kami niyang mga kalaban namin. Mano ba namang ibigay sa atin kung ano at kung saan tutungo yung tax ng bayan, mga bossing, yung pera ng sambayanang Pilipino, 'di ba? Oh, eh, siguro naman ho karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman yung, first time in the history of OBP na 2 billion ang hinihinging budget. Pero hindi ho, mga kababayan. Imbes na ipaliwanag ho ng ng ating Vice Presidente, ang ginawa nga gano'n, hmm, nagsalpak ng earphone, 2 tenga sa loob ng Kongreso, halata pong pambabastos, mga kababayan. Oh, wala akong pakialam sa inyo, makikinig ako kung ano gusto kong pakinggan. Kayo diyan mag-usap-usap kayo. Yung gustong malaman ng sambayanang Pilipino kung saan gagamitin yung hinihinging pondo ng OBP, wala, dedma tayo, mga bossing. Gano'n kadali ho yun, dedma tayo. Kasi po yung mga tatanong nung mga congressman doon, hindi naman po nila katanungan pansarili yun, eh. Kaya ho itinatanong nila yon at kaya po naka-televise at nandiyan sa mga, naka-livestream po lahat yan para po marinig ng sambayanang Pilipino. Eh, kaso po wala, eh. "Ma'am, ano po yung pagkakagastusan natin doon sa 2 billion na budget?" Ayoko ng question and answer.
'Di ba? Binigay ko na sa inyo 'yang papel, aprobahan niyo o hindi bahala kayo. Gano'n lang 'yun. Ayokong makinig dito sa hearing na 'to. Maglalagay ako ng earphone sa tenga ko. 'Di ho ba? Oh. What will prevent other resource persons to make mura? Doon sa Congress, kung si Lele de Lima nagmura, Oh. sabi niya, papatayin ko kayo mga di ba parang, ano yun? Magiging palengke na tayo. Gano'n nga ginawa do'n sa palengke at sa palengke. Gano'n nga ang ginawa sa Senado, mga kababayan, at hinayaan lang ito ni Coco Pimentel, mga bossing. Alam niyo po, habang ini-interview si Coco Pimentel, bago pa lang po mag-uumpisa yung hearing sa Senado, sabi ko, "Aba, mukhang maganda ito, mukhang makakapagsalita lahat, hindi ho, eh. Parang mas naging ano, parang linagay lang po nila yung press conference doon sa loob ng Senado, 'no? At puro si Duterte po ang pinagsalita, mga kababayan. Pero buko ng taong bayan um, kung bakit sinasadyang madulas ng dating Pangulong Duterte, kasi nga gusto dito sa Pilipinas makasuhan. Gusto sa Pilipinas, mahatulan, 'di ba? 'Pag nahatulan ng guilty, request naman kami, house arrest na lang, 'no? Sa bahay na lang ikulong, matanda na, Parang wala din ho nangyari. Pumabor pa sa dating Pangulong Duterte, mga bossing. Tuloy. Hindi pa pwede, hindi pa pwede protect the institution. Tsaka yung napansin ko kanina, yung he was actually dominating the discussion. Parang masyadong malaki yung espasyo na binigay para sa kanya, and he was actually talking over a lot of senators, no? Hindi lang si Senator Risa Ontiveros. Totoo yun, yung tanong po. Anyway, mga kababayan, kung gusto nyo pong marinig at mapanood po, rektahan, walang putol. Kasi dito sa atin, talagang kailangan natin putol-putulin para mahimay natin at para ma-reaksyonan po yung mga talakayan natin. Kung gusto nyo pong mapanood ng tuloy-tuloy at marinig ng tuloy-tuloy, puntahan nyo lang po yung channel ni Sir Christian Esguera, mga kababayan. Madami pong magandang topic dyan. At napakarami niyang mga nai-interview na talagang yung mga taong yun, yun yung mga key, no? Para malaman kung ano ang dapat malaman sa usaping political sa Pilipinas. O, game. Sa inyo ba, sa Quadcom, kung sakaling mong sumipot siya, papayagan nyo ba yung ganong attitude? I think hindi mangyayari sa amin yan. Ayan. The chairman, these are all respected chairperson, and the members who are member of the Quadcom will never allow things to happen like that. Kasi ayan, malabo mga bossing, no? Kaya ang gagawin, no? Sa susunod, mga kababayan, na pagpunta o pag-imbita kay Duterte, wala na yan. Hindi na pupuntahan yan ng dating Pangulong Duterte. Gagawa na lang po yan ng iba pang alibay. Dahil bakit to? Hindi nila kakayanin doon sa Quadcom. Okay? Malabo nilang magawa kung ano man yung nagawa nila doon sa Senado, mga bossing. Okay? So, paano ba yan? 48 minutos na din tayong mga nagkakahuntahan dito. Nandiyan si Ma'am Les Rosario. Agree ako sa lahat ng sinasabi mo, Boss Mark. Salamat po, Les Rosario. No? Magpapaalam na muna ako. 'Di ba? Bakit wala ba kayong power, Quadcom? Wala kayong isang desisyon. Niloko lang ba ninyo ang mga tao? Hindi ko naintindihan kung saan pinulot ni Percival Percival Nietes yung kanyang katanungan. Hindi nga nila hahayaan si Duterte na balasubasin yung Quadcom o yung Kongreso Anyway, mga bossing, chipa mo sir. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share dito po sa ating live stream. Ma'am Lori Mamawag, shoutout po sa iyo at kay Ma'am Chris Rose na nandyan po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.